miyembro. Ang San Isidro Labrador Parish Multipurpose Cooperative ay malugod na nag-aanyaya sa mga hindi pa kasapi na maging bahagi ng ating kooperatiba. Ang Free Membership Education Seminar schedule ay ang mga sumusunod. In person, tuwing araw ng linggo mula alas 2 hanggang ika-4 ng hapon sa second floor ng SILP MPC Building. Online via Zoom tuwing Sabado o sa araw na maaari kayong makadalo. Para po sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang bulletin board o Facebook page ng kooperatiba. Malugod po naming ibinabalita na sa darating po na ika-15 ng Nobyembre sa ganap na alas 10 ng umaga ay magkakaroon po tayo ng seremonya ng sakramento ng kumpil mula sa 12 taong gulang pataas. Binyagan sa simbahang Katolika ay maaari na po kayo makatanggap ng sakramento ng kumpil. Makipag-ugnayan po kayo sa ating parish office para magparehistro, dala ang baptismal certificate o sa ating mga katekista. Para po sa karagdagang impormasyon, ang katekis po ng sakramento ng kumpil ay magaganap sa ika-15 ng Nobyembre sa ganap na alas 8 ng umaga sa second floor multipurpose hall. Maraming salamat po. Pabatid po sa pagsuot ng puti. Bilang tugon sa paanyaya ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP, itinakda sa Diocese ng Malolos ngayong buwan ng Oktubre at Nobyembre 2025 ang mga sumusunod. Hinahikayat po tayo na magsuot ng puti o maglagay ng lasong puti sa damit kapag nagsimba sa araw ng linggo. Gayon din naman maglagay ng puting bandila sa harap ng mga tahanan bilang tanda ng panawagan sa pananagutan, katapatan at mabuting pamamahala. Maraming salamat po. Ang San Isidro Labrador Parish Ministry of Lectors and Commentators ay nag-aayaya sa ating mga kaparokya na maging kabahagi ng aming ministry. Ito po ay isang natatanging pagkakataon upang pagyamanin ang inyong pananampalataya, paunlarin ang kasanayan sa pagsasalita sa publiko o public speaking, at maging tagapaghatid ng salita ng Diyos sa ating komunidad. Kaya't kung ikaw ay binyagang Katoliko, may edad na 16 taong gulang pataas, may kakayahang bumasa ng maganda at malinaw, at higit sa lahat ay may lakas ng loob at pusong maglingkod, halika na at maglekom ka. Kung kayo ay interesado, lumapit lamang sa ating lekom booth sa may labas ng ating simbahan pagkatapos ng banal na misa para sa karagdagang detalye at mga katanungan. Halika po kayo at sama-sama tayong tumugon sa panawagan ng paglilingkod. Maraming salamat po. Ating po sama-samang ipagdiriwang ang banal na misa sa panalangin sa mga sumusunod. Pasasalamat ni Nida de Jesus, Peter Paul Baltasar, Elijah Jade Legaspi, Alisa George Aliyah, Ukay-Ukay. Para po sa pamilya ni Gabunton family, Jeddah family, Lilian Castelo and family, Venilda Rizada and family, Meng Dison and family, Sene Pineda and family, Orosio Malonzo Dacumos and Dinfal family, Delphine family,
Roberto and Marisa Bartolome. Pasasalamat pa rin po ni Helen Villanueva, Mark Steven Villanueva, Ria Villanueva, Marcos Stephen Villanueva, Wenny Villanueva, Edward Villanueva, Melaine Babagay, Jennifer Abila, Mona Lisa Obispo, Ian Michael Babagay, Rafael Lapitan, Leia Tabasin, Renalyn Valdez. Para po sa natatanging kahilingan ni Joshua Resel B. Santiago, Abby Gabunton, Chay Juda, Raquel Legaspi, Divine May Canimo, Benilda Rizada, Allen Rosales, Castelo, Alvin Rosales Castelo, Carmi Castelo Vega, Gerard Rizada, Girly Rizada, Antonio Rizada, Carlo Kidipan, Mary Cavallero, Meng Dison and family. Para po sa kaligtasan ni Brian Toranyo, Frederick Paz, Eliseo Junicio. Para po sa maagang pagaling ni Dr. Luz Biminda Ona, Remedyo Soan, Annalyn Lunsat, Angelica Banal, Josepa Logronio, Elizabeth Caballero, Meng Dison, Rosalina Luna, Evelyn Dacumos, Josepina Malonzo, Teresita Uy, Rodolfo Delpin, Joey May Trujillo, Mercy Reyes. Para pa rin po sa pasasalamat ni Flor Cortez and family, Jeffrey Soriano and family. At para po sa kaluluwa ni na Renel, Soyla, Louie, Leonora, Hermogina, Aurelia, Norma, Garmiciano. Manolito, Higino, Sael, Lydia, Chodoro, Gregoria, Isabel, Eliseo, Virginia, Wilfredo, Ladislao, Wilfredo, Adoracion, Doroteo, Isidra, Sita, Pepe, Larry, Felix, Elmer, Normel, Joel, Efren, Milagros, Michael, Ricky, Giro, Jewel, Jesus, Irenea, Andrea, Benjamin Jr., Benad, Lourdes, Rene. Atanasio, Lubiminda, Amado, Senaida, Jaime, Eleonor, Josepina, Milo, Agida, Mercy, Corazon, Romeo, Mark Lawrence, Leonor, Alejandro, Marta, Eugenio, Moises, Elena, Manuel, Anisheta, Esperanza, Maria Cecilia, Francis, Maria Inosaria, Roman, Gloria, Abe, Amelia, Jana Bierka, Ernesto, Emmanuel, Emil, Milagros, Normalito Senior Junior, Sita, Norcy, Richel, Emiliana, Ricardo, Mamerta, Herbert, Asuncion, Raquel, Rocky Sr., Estrella, Estepan, Anita, Rosalina, Eduardo Jr., Soledad, Alexander, Sosimo, Perla, Felicidad, Juan, Gloria, Lily, Margarita, Aurora, Juno, Alejandro Jr., Lilia, Fernando Ding, Emerson, Ernesto, Esther, Harlon, Ariel, Leticia, Emilia. Mirna, Imelda, Rosario, Engracia, Ines, Ricardo, Rosita, Susan, Cora, Edwin, Grace, Rogelio, Norma, Ronald, Estrella, Proceso, Alberto, Regina,
Kichel, Arbin, Arlene, Brigada, Brida, Jex, Abril, Florencia, Alfredo, Francisco, Francis, Alex. Eleanor, Francisca, Rosibel, Herbert, Alexander Sr., Sopronia, Julita, Leoncio, Lilian, Veronico Sr., Macario, Isidro, Marilu, Jose, Esperanza, Felipe, Elfidia, Manuel, Lourdes, Felipe, Calixto, Margarita, Romeo, Juanito, Josepina, Loreto, Sosimo, Aurora, Nenita, Feli, Gua, Tomasa, Arturo, Virginia, Paulina, Mark, Ernie, Chodoro Jr. and Sr., Rafael, Chopila, Aloysius, Esmeraldo, Elmar, Gregoria, Adelina. At sa lahat po ng mga kaluluwa sa purgatorio at mga kaluluwa na walang nakakaalala. Pinapaalala rin po bago matapos ang misa, magkakaroon po tayo ng second collection. Inaanyayahan po ang lahat na lumuhod panandali para po sa pagdarasal ng panawagan para sa pamamayani ng awa at ikapagbabago ng bayan. Panginoon, naming pastol, pakinggan mo ang daing ng iyong bayang Pilipinas na ngayon naglalakad sa lambak ng kadiliman. Lumalapit kami sa iyo ngayong araw, nagpapakumbaba at nagmamakaawa. Gaya ng isang tupang nahulog sa bangin, kumakapit ng mahigpit sa isang marupok na sanga at humihingi ng saklolo. Tayo pong lahat. Tulad ng mga aawit sa salmo, dama namin kami lumulubog sa kumunoy, nilulunod ng baha ng katiwalian, gaya ni Propeta Jeremias na nabaon sa putik ng balon. Inaamin namin, O Panginoon, ng may durog na pusong nagsisisi, gaya ng panalangin ni Baruch. Kami nagkasala laban sa Panginoon, naging suwail, hindi namin pinakinggan ang kanyang tinig, kaawa-awa na ang kanyang kalagayan namin. Ang mga magnanakaw ay nagmamayabang sa kanilang kayamanan, pinangangalandakan ang magagarang sasakyan, mga alahas na milyong-milyong piso ang halaga, at ang pagpapasasa sa hapunang katumbas ng isang taong sahod ng isang obrero. At kami rin, O Diyos, na maliliit man o malalaking pagkukulang, ay naging dahilan ng paglaganap ng dilim. Sa pag-aabot ng lagay sa Pixar at sa pulis trapiko, sa pagtanggap at pagpapalaganap ng kasulunganingan at pekeng balita, sa pagtanggap ng mga donasyon mula sa mandarambog at mapang-abuso, sa pananahimik sa harap ng kawalang katarungan, alang-alang sa kaginhawahan. Patawarin mo kami, Panginoon, sapagkat hinayaan namin ang masama ay maghari sa aming lipunan. Bayan, maawa ka sa amin, O Diyos, ayon sa iyong wagas na pag-ibig. nilulunod kami, Panginoon, ng mga kalamidad, baha, lindol, sunog, bagyo. Ngunit higit pa rito ang mga sugat na gawa ng aming sariling kamay, kahindik-hindik ng mga insertion sa budget na nagkait ng pondo para sa kalusugan, edukasyon at kapakanan ng mga mahihirap, ang mga proyektong depektibo na humahadlang sa tunay na pag-unlad, ang mga pamilyang politiko na parang bagong mga pulyal sa Panginoon
ang nagpapanatili sa bayan sa kahirapan at umaasa sa ayuda. Isang bansang sagana sa buwis, ngunit nananatiling dukha dahil sa politika ng pagpapatron. Bayan, kung ang aking bayan na tinatawag sa aking pangalan ay magpapakumbaba, mananalangin, hahanapin ang aking muka at tatalikod sa kanilang masasamang gawa, diringgin ko sila mula sa langit at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Hanapin ang aking muka at tatalikod sa kanilang masasamang gawa, diringgin ko sila mula sa langit at pagagalingin ko ang kanilang mga lupain. Hanapin ang aking muka at tatalikod sa kanilang masamang gawa. Diringgin ko sila mula sa langit at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Pagalingin mo ang aming bayan, O Panginoon. minsan mo pinahayag kung ano ang mabuti ay hinihingi mo sa amin. Ang gumagawa ng katarungan, umibig sa awa at lumakad ng mapagkumbaba kasama mo. Kami nabigo, ngunit hindi kami nawawala ng pag-asa, sapagkat sinabi ni Apostol Pablo, ang pag-asa ay hindi nagbubunga ng pagkadismaya, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuo sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Hindi mo kami nilikha para sa kasamaan, kung hindi para sa kabutihan. Tinubos mo kami at binihisan ng bagong pagkatao kay Kristo. Bayan, Halina, Espiritu Santo, baguhin mo ang mukha ng daigdig, baguhin mo ang puso ng aming bayan. hipan mo kami ng tapang na bumangon sa laban ng kasakiman at kapangyarihan, at gisingin mo ang mas mataas naming udyok na kumakalinga, nagmamalasakit, mahabag, at magmahal ng walang kondisyon. Hayaang ang kaligtasan ng pinakamahina, hindi lamang ng pinakamalakas, ang maging tanda ng aming pagkatao. Pagkalooban mo kami ng lakas upang magtayo ng isang Pilipinas na puno ng katotohanan, katarungan at habag. Bayan, Ama, dinggin mo kami sa pamamagitan ni Kristong anak mo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng Santo Rosario, aming ina, sa iyong mga kamay aming pinagkakatiwala ang mahal naming bayan. Amen. amen. Maraming salamat po. Magsiupo mo muna ang lahat. Isama pa rin po natin sa misa ang pasasalamat ni Rod and Cora Akuin and family, Julie and Isguera family, Princess Linaw, at para po sa kaluluwa nila, Krista Romel, Janico Miguel Rupina, Gabriel Felicidad, Leo Danilo, Lani Erlinda Alberto Maring, Senya Tersing Divina Paterno, Beverly Roberto, Macario Nestor, Celsa Prudencio, Timotea Roberto Junicia, Valeriano Mier Sr., Hilaria Leticia, Marcelo Bernardita Rufina Renato Imelda Rolando, Gloria Rodolfo Sr., Edmundo Domingo Alicia Trinidad Milagros Redentor, Maria Lue.
Tayo po ay nasa 29 na linggo ng karaniwang panahon. Linggo ng pagdaigdig ng misyon, linggo ng kagalingan. Manalangin tayong lagi at huwag manghinawa. Sama-samang manalangin tayo na may pagtitiwala sa Ama. Liturhiya, ang pag-amin ng kasalanan sa pasimula ng banal na pagdiriwang ay tanda ng pagpakumbaba upang makapaghandog ng karapat-dapat. Sa linggong ito, isama natin sa ating panalangin ang gawain ng misyon. Turo ng simbahan. Totoong-totoo na kung mas madalas tayong nagdarasal na may pagtitiwala sa Ama, mas higit nating matutuklasan na tayo ang mga minamahal na anak at mas higit nating mababatid ang kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos. Bilang panimula sa banal na misa, makisa po tayo sa pambungad na awit.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin yun. Mga kapatid, tayo po'y manalangin. Tayo po ngayon ay nasa ika-29 na linggo sa karaniwang panahon. At upang maging marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Awitin natin ang papuri sa Diyos. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pakinggan po natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, isinasalaysay sa atin kung papaano nagwagi ang mga Israelita dahil sa pagsisikap na manatiling nakataas ang kamay ni Moises na hawak ang tungkod na bigay ng Panginoon. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, ang mga Israelitay nasa Refidim at sinalakay sila ng mga Amalasita. Sinabi ni Moises kay Josue, "Pumili ka ng ilang tauhan natin at pangunahan mo sa pakikipaglaban sa mga Amalasita. Tatangnan ko naman ang tungkod na ibinigay sa akin ng Diyos at ako'y tatayo sa ibabaw ng burol." Sinunod ni Josue ang utos ni Moises at hinarap niya ang mga Amalasita. Si Moises naman, kasama sina Aaron at Hur, ay nagpunta sa burol. Kapag nakataas ang mga kamay ni Moises, nananalo ang mga Israelita. Kapag nakababa, nananalo naman ang mga Amalasita. Nangawit na si Moises, kaya si Aaron at Hur ay kumuha ng isang bato at pinaupo roon si Moises, habang hawak nilang pataas ang mga kamay nito hanggang sa lumubog ang araw. Dahil dooy, nalupig ni Josue ang mga Amalasita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Sa gawin ng bundok, tumitingin ako. Saan manggagaling ang aking saklolo? Ang hangat kong tulong sa Diyos magmumula. Sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Huwag sana kong bayang mabuwal. Handang lagi siya sa pagsasanggalang. Ang tagapagtanggol ng bayang Israel, hindi natutulog at palaging gising. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Ang Diyos na Panginoon, siyang magbabantay. Laging
sa piling upang magsanggalan. Di ka magdaramdam sa init ng araw. Kung gabi ay di ka sasaktan ng buwan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Sa mga panganib ika'y liligtas nitong Panginoong siyang mag-iingat. Saan man naroon ika'y ingatan. Di ka mano kahit na kailan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Sa pangalan ng may kapal, tayo ay tinutulungan. Sa ikalawang pagbasa, inaatasan ni Apostol San Pablo si Timoteo na maging masigasig sa pangangaral ng salita, napapanahon man ito o hindi, yamang ito ang daan ng kaligtasan. Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal ko, huwag mong tatalikdan ang mga aral na natutuhan mo at matibay na pinananaligan. Yamang kilala mo ang nagturo nito sa iyo. Mula pa sa pagkabata, alam mo nang ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus. Lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Sa gayon, ang lingkod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng mababuting gawain. Inuutusan kita sa ngalan ng Diyos at ni Kristo Jesus, na hatol sa mga buhay at mga patay, alang-alang sa kanyang pagparito at paghahari. Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Napapanahon man o hindi, hikayatin mo, pagsabihan at patatagin ang loob ng mga tao sa pamamagitan ng matiyagang pagtuturo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Buhay ang salita ng Diyos. Ganap nitong natatalos tanang ating niloloob.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noong panahong iyon, sinaysay ni Jesus ang isang talinhaga upang ituro sa mga alagad na dapat silang manalangin lagi at huwag manghinawa. Sa isang lungsod, wika niya, may isang hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang taong ginagalang. Sa lungsoding iyon ay may isang babaeng balo na punta ng punta sa hukom at humihingi ng katarungan. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng ilang panahon, ngunit nang malaunan ay nasabi nito sa sarili, "Bagamat hindi ako natatakot sa Diyos ni gumagalang kanino man, igagawad ko ng katarungang hinihingi ng babaeng ito, sapagkat lagi niya akong ginagambala. Baka pa ako'y mainis sa kapaparito niya." At sinabi ng Panginoon, "Narinig ninyo ang sinabi ng masamang hukom, hindi ipagkakait ng Diyos ang katarungan sa kanyang mga hinirang na dumaraing sa kanya araw-gabi, bagamat tila nagtatagal iyon. Sinasabi ko sa inyo, agad niyang igagawad sa kanilang katarungan. Ngunit pagdating ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makikita kaya siyang mga taong nananalig sa kanya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang ang mapon din. Patungkol po sa pagdadasal ang tema ng ating binasa, na sa pagdadasal, hindi man po natin makamtan ang mga hinihiling natin sa buhay, hindi po naman po natin makamit ang mga bagay na ito, ngunit tayo hinahamon, huwag tayong titigil sa pagdadasal dahil di kalaunan ibibigay rin sa atin ang mga bagay na hinihiling natin sa buhay. Minsan nga may isang bata, nagtanong sa kanyang tatay, "Tay, bakit po hindi pinapansin ng Panginoon ang mga dasal ko? Ayaw niya po ba akong pansinin?" Sabi ng tatay, "Anak, ang katahimikan ng Diyos ay hindi sa dahil sa hindi ka niya gustong pansinin. Maghintay ka lang sapagkat may inihahanda ang Diyos para sa iyo." Patungkol po sa paghihintay, ang sabi nga ng isang manunulat, we must always be patient. Sometimes God makes us wait longer because the blessing is bigger if you trust God's timing. Na pinapakita, huwag tayong mapapagod sa paghihintay dahil ibibigay rin sa atin ng Diyos ang mga hinihiling natin sa buhay. Bakit ko sinasabi ang mga bagay na ito? Sapagkat ang istorya po sa atin ng ating ebanghelyo ay patungkol sa isang babae na manikmanaog, punta ng punta sa isang hukom o kung tawagin natin judge na humihingi ng katarungan para sa kanyang anak. Dahil punta siya ng punta at dahil sa kanyang kasigasigan at sa pagpupursigi, narinig po natin sa ating ebanghelyo na inis na yung hukom. At di kalaunan, ibinigay na sa kanya ang katarungan na hinahanap-hanap niya. Ito po ang pinapakita sa atin, mga minamahal na kapatid. Huwag tayong magsasawa sa mga bagay na paulit-ulit. Sa mga estudyante, paulit-ulit na quiz, paulit-ulit na pag-aaral. Huwag mong pagsawaan yan. Sa mga ginagawa po natin sa buhay, mga routine, mga paulit-ulit na gawain, huwag nating pagsawaan yan. Sa mga paulit-ulit nating gawain sa bahay, sa ating buhay, mga ginagawa natin palagi, huwag nating pagsawaan yan. Kadalasan kasi, kaya tayo nakakaramdam ng pagod, kaya tayo mabilis umatras, mabilis sumuko, ay dahil tayo na rin po mismo ang nawawalan ng motibasyon at inspirasyon sa ating mga sarili. Yung iba sasabihin, ayoko nang mag-aral, nakakatamad na. Sawa na ako. Yung iba namang nagtatrabaho, sasabihin, parang wala namang kinapupuntahan ito. Ayoko na. Titigil ko na to. Para naman po sa mga sawi sa buhay, sasabihin nila, mabuti pang wakasan ko na lang to. Wala nang saysay ang buhay na ito.
At kung mapapansin po nating mabuti, mga minamahal na kapatid, kung dadating ang punto sa atin na gano'n na tayo mag-isip, nakakatakot. Sapagkat nawawalan tayo ng pag-asa. At kapag tayo nawalan ng pag-asa, doon papasok ang tukso ng demonyo. Na kapag pumasok ang tukso ng demonyo sa buhay mo, mapapariwara ka. Makakagawa ka ng mga bagay na hindi mo lubos inaasahan. Paggawa ng kasalanan, paggawa ng mali, pagyakap sa kadiliman. I don't know if you have heard the story entitled Push. Isang araw daw may isang lalaki na nakulong sa isang kuweba. Yung labasan ng kuweba ay may isang malaking bato dahil napakalaki, napakabigat. At iyak ng iyak ang lalaki, hindi niya alam ang kanyang gagawin, kaya siya'y sumigaw, Panginoon, tulungan po ninyo ako, papaano ko makakalabas? At sumagot ang tinig ng Panginoon, keep on pushing. Itulak mo lang ang bato. At ginawa nga ng lalaki, tinulak niya ang bato. Ngunit walang nangyari. Inulit niya ulit nung kinabukasan, ngunit walang nangyari. Susunod na kinabukasan, inulit niya, ngunit wala na namang nangyari. Kaya siya'y naiyak at sumigaw na, humingi ng tulong sa Panginoon. Panginoon, wala namang nangyayari. Ano gagawin ko para makalabas? At sumagot pa rin ang tinig ng Panginoon, itulak mo lang ang bato. Tinulak pa rin ang lalaki, ngunit para sa kanya, wala namang nangyayari. Walang nagiging progreso. Ngunit ang hindi po pala niya alam, sa araw-araw na kanyang pagtulak sa bato, nauhubog ang kanyang katawan upang maging matibay at malakas. Kaya po nung bandang huli, kahit po siya'y napanghihinaan na ng loob, nung tinulak niya muli ang bato, ay naitulak niya ng matiwasay at siya'y nakalabas. Ito po ang pinapakita sa atin, mga minamahal na kapatid, isang simpleng paalala para sa ating buhay, huwag tayong susuko. Na sabi nga sa kasabihan, always push. It is an abbreviation of pray until something happens. Na pinapakita sa atin, huwag po tayong magsasawa sa ating pagdadasal sapagkat sa bandang huli, ipagkakaloob rin sa atin ng Diyos ang ating mga ipinapanalangin sa buhay. Magandang suriin natin ang ating mga sarili. Ilang beses na ba tayong sumuko sa buhay? Ilang beses na ba tayong napagod at tinamad sa mga bagay na ginagawa natin? God is reminding us today to always push and not to give up on life. Ating pong pagnilayan ito sa pagpapatuloy ng ating banal na pagdiriwang. Amen. Tatayo po ang lahat. Pahayag natin ang sumasampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos, Ama makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, isang anak ng Diyos. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus sa matay ni Libing, nanaog sa kanaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat, paririto at huhukom sa nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya man ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, at sa pagkabuhay na muli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, dalhin natin sa Panginoon ang ating panalangin nang walang panghihinawa, ating pong isamo. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga namumuno at naglilingkod sa simbahan, upang isulong nila ang halaga ng pananalangin sa pagmimisyon, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga mongha at monghe, upang ang kanilang buhay, pagpapakasakit at panalangin ay maging halimbawa sa buhay pagninilay at pagdarasal ng sambayanan.
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga naghahanap sa Diyos, lalo na ang mga kabataan, upang sa pagluhod at pananalangin ay matagpuan nila ang Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa ating natitipon ngayon, upang ang ating pananalangin ay magbunga ng pagmimisyon, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga kapatid nating yumao, upang ang ating pananalangin para sa kanila at pananalangin nila para sa atin ay magbunga ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Panginoong Jesucristo, Ikaw ang aming pag-asa at katiyakan na diringgin ng Amang aming panalangin sa iyong pamamagitan ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain nati kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan at sa ating pakinabangan at ng buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ikaw ay aming kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay upang kami dalisayin ng iyong pagmamahal sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ang tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at paging dapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ang kaniyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilid po ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ng may lakas loob ang panalangin itinuro sa atin ng Panginoon. Sundin
Nihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan nawa kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na sa libutan, maawa ka sa amin. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Kasangang landas ay may kahirapan. Kung ang lungkot o panganib sa'yo biglaang dumalaw, o kung ikaw ay mapagod sa bigat ng iyong pasan, Panginoon ang badingan, Panginoon ang asan. Wika niya'y halina, lumapit sa akin. Kayong mga napapagalaking pagiging awain, bigat ng inyong pasanin ay aking pagagaanin. Halina, kaibigan, lumapit sa akin. Kaibigan, tantuin mong isang paglalayag ang buhay. Maalon ang dagat at may kalaliman. Kung may unos at may hanging di mo kayang paglabanan, o sa gabing kadiliman, ni talay walang tanglaw. Panginoon ang badingan, Panginoon ang asan. Wika niya'y halina, lumapit sa akin. Kayong mga napapagalaking pagiging hawain, bigat ng iyong pasanin ay aking pagagaanin. Halina, kaibigan, lumapit sa akin. Panalangin kay San Isidro Labrador. Ama naming makapangyarihan, nagpapasalamat kami sa iyong walang hanggang kabutihan sa katauhan ng aming patron na si San Isidro Labrador. Siya ang aming halimbawa sa buhay kabanalan at tapat na paglilingkod sa iyo. Matularan nawa namin ang kanyang pagiging matyaga upang kami ay makaganap sa aming mga tungkulin ng may katapatan, kasipagan at pagmamahal. Siya ang nagpatunay na ang pagsisikap na may kalakip na pananampalataya ay magdudulot ng kabanalan. Ama naming mapagmahal, itinataas namin sa iyo ang aming pamayanan at parokya na aming ipinaampon sa pagmatubay
at pagkalinga ng aming patron na si San Isidro Labrador. Nawa ito ay mabuklod sa diwa ng pagtutulungan at pagmamalasakit sa bawat isa. Magkaroon din nawa kami ng maalab at dalisay na pagmamahal sa banal na misa upang kami ay mahubog sa buhay kabanalan para isakadadakila ng iyong ngalan. Sa tulong ng iyong biyaya at panalangin ang aming patron na si San Isidro Labrador. Nakikiusap kami na pagkalooban mo ng taimtim na pag-ibig sa iyo upang patuloy kami na magsikap na isabuhay ang aral ng aming pananampalataya ng may malinis na kalooban at matiwasay na pamumuhay sa araw-araw. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo na nabubuhay tagahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. San Isidro Labrador, ipanalangin mo po kami. Tatayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong sa aming banal na pakikinabang kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Inaayahan po muna na maupo ang lahat para po sa ating second collection. Ang second collection po ngayon ay isasagawa para sa linggo ng pandaigdig na misyon. Ang inyong pakiisa at pagsuporta ay makakatulong sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng Panginoon sa buong mundo. Ang bawat tulong ay gagamitin upang makapagbigay ng mga pastoral at catechetical programs, makapagpatayo ng mga bagong simbahan at makasuporta sa mga pangangailangan sa edukasyon at kalusugan ng mga kapatid nating nagmimisyon sa iba't ibang mission territories ng ating simbahan. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa. Tatayo ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. At pagpalain nawa kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ating pagdiriwang, humayo kayo sa kapayapaan ni Jesucristo. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Uli po magandang gabi sa inyong lahat.